nako eto, speaking of Manang Aimee mga bossing, dahil napag-usapan na din natin si Manang Aimee, yung pala dun sa ano, doon sa kanilang pahiring-hiring po doon sa Senado. Ayan oh, may balita oh. At fresh ho itong balita na to ha, mga kababayan. Oh, at 10 ng Abril, wala akong nakikitang nagtatapik eh. Walang masyado, kaya itinapik na ho natin kahit na 2 araw ng late. Oh, sabi dito, Aimee Marcos, use o gumamit, no? Aimee Marcos, use bogus DOJ memo in Senate hearing on Duterte arrest. Kasi po, yan yung mga pinag-uusapan nila dyan, mga kababayan, sa pahiring-hiring po na ginagawa nila dyan sa Senado. No? Yung kapag yung tipo bang nagtanong sila, sabi ni Bato, tanong to ha, doon kay Lacanilaw, nakita mo ba? Idinaan sa, sa korte. Tanong, nagtatanong siya, nakita mo ba? Alam mo ba? Ang sagot nung si Lacanilaw, hindi po tutugon doon sa kagustuhan ni Manang Aimee, ni Bato at ni Manang Aimee. Hindi ko po alam eh. Nagalit sila Bato de la Rosa. Napasigaw ho, mga kababayan. Kailangan ang sagot mo pala doon, kung ano yung nasa utak nila Bato de la Rosa at kung ano yung gusto nila Bato de la Rosa. Hindi ko alam, mga kababayan, na dapat pala, ang akala ko kapag ka ikaw ay tinanong ayon doon sa pagkakaalam mo at naiintindihan mo at naaalala mo o galing sa puso mo yung isasagot mo. Ang dapat pala kapag ka umattend ka doon sa Senado, kung ano yung gustong marinig nila Bato de la Rosa at Manang Aimee. Oh, 'di ba? Ngayon, angat natin si Manang Aimee, oh. Lagot kayo diyan. Oh. Asan ba to? Ito. Sabi dito sa balita na ito, Manila, Philippines. Oh. An internal memorandum of Department of Justice, DOJ, showed by Senator Aimee Marcos in her committee hearing turns out to be fake and manufactured. Aba, Manang Aimee, bakit to kayo gumagamit ng ganyan? Oh, tanong lang. 'Di ba bakit to may ganyang paggamit Manang Aimee? Manila, Philippines, an internal memorandum of the Department of Justice showed by Senator Aimee Marcos in her committee hearing turns out to be fake and manufactured according to DOJ officials. No? Nandiyan sa hearing ninyo si Secretary Boying Remulla at yung iba pang mga kasama nila diyan. Sabi ni Barnabas Collins, diyan magaling ang mga DDS sa fake news. Tuloy ko, pabalik yan eh. Dito tayo. Sabi dito, it's manufactured. Sabi po ni Boying Remulla, it's manufactured document. It's a fake. Biruin nyo ho yan, mga kababayan. Sasabihin po ng rektahan ni Secretary of Justice Boying Remulla na peke yung pinapakita mo. Yung mga meron daw po, meron ng mga ganitong build-up na pagrereklamo sa sa Pilipinas may mga ganito na, nagrereklamo na yung mga tao bakit kailangan pa tayong pumunta doon sa ICC? Ganyan. Hindi ko maintindihan. Ganun babanat ni Manang Aimee, di ba? Ganyan yung style niya meron naman pala tayo dito mga build-up na mga kaso, may mga rereklamo na sa Pilipinas, bakit pa po tayo pupunta dito sa ICC? Yung pinakita palang mga dokumento, sinasabi po ni Secretary Jesus Boying Remulla, manufactured document. It's a fake. Bakit po maglalabas? Basahin ko ho mga kababayan. Ngayon, nung medyo nabuko na, at nasabi ni Boying Remulla na peke yung mga dokumentong inilabas ni Manang Aimee, mga bossing, ang banat ni Manang Aimee dito hindi naman mahalagang dokumento yun. Kahit na. Bakit kailangan manling lang? Di ba? Sabi mo na, hindi importanteng dokumento, hindi
hindi mahalagang dokumento. Pero bakit kailangan manlinlang? Pero tingin ko ho, mga kababayan, napakahalaga nung portion na yon o nung part na yon. Kasi iisipin din ng mamamayang Pilipino, oo nga, si Manang Aimee, tama. O eto, may mga documents siyang ipinapakita na meron ng mga build up na mga kaso o may mga nagrereklamo na sa Pilipinas. Bakit pa nga naman pupunta sa ICC? O, di ba? Ngayon, yung mga DDS, madali hong mapapaniwala yung mga yan. O tignan mo, may mga nagkakaso na pala sa Pilipinas. Bakit dinala pa si Duterte sa ICC? Ganyan ho yan eh. Madali hong mapapaniwala yung mga yan eh. Pero dahil nabuko na nga ho, mga kababayan, sabi ni Boying Remulla, Secretary of Justice, it's fake. It's manufactured document and it's a fake. Ang sagot ni Aimee, hindi naman mahalagang dokumento yun. Maraming nalito na ngayon nalito na, hindi na maintindihan ni Manang Aimee. Hindi naman mahalagang dokumento yun. Maraming nagpapadala kasi ng dokumento daw bigla. Oh. Dapat inaalam, inaaral, sinisiyasat. Totoo ba? Tama ba tong dokumento na ito? Bago pumunta doon sa napakalahalagang pag-uusap. Di po ba? Oh, ibig sabihin, bara-bara lang din ang ginagawa niyong hearing. O sige, kunin yung dokumento na yan. O, i-verify. O, hindi pala verify. Tapos sasabihin doon, ipapakita doon sa Senado. Wala. Para din lang yan. Para lang din yung Bato de la Rosa, mga kababayan, na, authentic yan. Paano mo nasabi, Boss Bato? Authentic yan. May 2 butas man ng puncher dong. No? Talagang matindi ang paniniwala ko na ito ay authentic kasi may 2 butas ng puncher man. Di mo ba? Wala akong pinagkaiba yan, mga bossing. Tuloy ko ha. Hindi naman mahalagang ngayon, biglang hindi na mahalagang dokumento. Kung lumusot, itutuloy-tuloy ho nila yon, mga bossing. Itutuloy-tuloy ni Manang Aimee yan. Malamang kung lumusot, no? Lumusot yung lumusot yung dokumento. Sige, tuloy mo lang. Sabihin mo, may mga nagrereklamo na dito sa Pilipinas. Bakit kailangan pang pumunta ng ICC? Gagatong na yung mga DDS. Diba? Dahil po, nabuko, mga kababayan, manufactured document and fake, hindi na ngayon mahalagang dokumento. At ayaan po yung mga dahilan, mga boss, chief, sir. Kaya po, yung kandidatura nung Manang Aimee ni Boss Mike dati, na hindi na daw ngayon, naniniwala naman ako kay Boss Mike na hindi na ngayon, hindi na siya nakasuporta kay Manang Aimee Suportahan niyo po yung channel ni Boss Mike, ha? No? Talagang walang patutunguhan. Halata ho lahat, mga kababayan. Tuloy ko. Puro ako tuloy, hindi mo naman tinutuloy-tuloy. Kaya ko nga tinatanong kung alin ang totoo. Bigla na, di ba? Nakarating ng Senado, na ipresenta mo sa Senado. Tapos hindi ka pala sigurado doon sa ipinakita mo. Bago makarating dyan, ipa-authentic mo kay Bato de la Rosa. Alam niyo naman magaling tumingin ng authentication si Bato Pag yan, nakita niyan, lumang papel, may butas ng puncher, alam na. Authentic. Di ba, Tobats? Kaya ko nga tinatanong kung alin ang totoo. Halos lahat totoo Yun nga lang, nakalusot yung isa. yung nakalusot, yung mismo pang na-representa doon sa Senate, mga kababayan. Buko, huli. Yeah? Buko, huli, mga bossing. Tinatanong ko nga biglang nagtanong na. Kung kailan na i-representa na, saka na lang nagtanong ho. Sabi ni Robert C. Boss Mark, ba't number 3 si Tobats? Sobrang BO-BO ng mga Pilipino. Huwag kayong mag-alala kay Tobats, huwag kayong mag-alala kay Bungo, no? Ano yan? Mixed emotion yung dalawa na yan. Bakit? Nandun nga sa top 1, top 3. Tumatakbo naman sa kanilang isip yung susunod na pangyayari o mangyayari kapag ka ang ICC ay kumilos na naman at naglabas na naman ng warrant of arrest.
Diba? Asan ba dito si Manang Aimee? Diyos ko, Manang Aimee. Eto, meron pa dito eh. Oh. Fake and manufactured according to DOJ. Wala. Saka nagtanong, tinatanong ko nga kung alin dito, halos lahat kasi okay, halos lahat totoo. Nakalusot isa, yung pang naipresenta doon sa Senado.